No? Ang bilis ng kanta eh. Yan, sige. Salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo po ay muling magkasama-sama sa atin pong sambahan upang muling magpuri at umawit sa ating pong Panginoon. Gayon din, salamat sa Panginoon sa opportunity na malaya tayong makapag-aral ng Kanya pong banal na salita. Yan. Yan. So, ang ating pong pag-aaralan ay continuation lang po ng pag-aaral po natin sa aklat ng Luke. Tayo po ngayon ay nasa Luke chapter 9, verse 28 to 45 na. At kung atin pong babalikan yung atin pong pag-aaral nung nakaraang linggo, ay ang ating pong Panginoong Hesus is about to conclude yung kanya pong Galilean ministry. And siya po ay nagtanong sa kanyang mga apostol, kung inyo pong maalala yon, kung ano yung pagkakilala ng mga tao sa kapaligiran sa kanya. At nakuha siya ng mga sagot na hindi man lang nakaabot doon sa qualification or doon sa talagang kung ano ang ating pong Panginoong Hesus. At gayon din, tinanong niya yung kanya pong mga alagad, at sabi ng kanyang mga alagad, particular si Peter, ang sabi niya, ikaw ang Messiah, ikaw ang tagapagligtas, ikaw ang Kristo, ikaw ang pinangakong tagapagligtas ng Diyos. At gayon din, after po nun, ay sinabi ng ating pong Panginoong Hesus, yung isa sa katotohanan na mangyayari o dapat ginagawa ng isang Kristiyano after niya pong sumunod sa ating pong Panginoong Hesus. Ano pong sabi ng ating pong Panginoong Hesus? Whoever wants to be my disciple, anong una niyang dapat gawin? Dapat i-deny niya yung kanyang sarili. Pangalawa, he must carry yung cross. Hindi lang once, hindi lang twice. Ano pong sabi doon ng Panginoong Hesus? Daily. And immediately after, nasabihin to ng ating pong Panginoong Hesus, ay pinredict ng ating pong Panginoong Hesus for the first time yung kanya pong kamatayan. Sinabi niya doon na yung tagapagligtas, siya mismo ay kailangang ialay para sa kabayaran ng kasalanan ng tao. Siya po ay pagkakanulo, siya po ay papatayin ng sarili niyang bayan, mamamatay, buried, ililibing, then after that, siya po ay in 3 days, sa ikatlong araw, siya po ay muling mabubuhay. At marahil yung kaisipan ng mga disipulo during that time is they are very confused at parang dismayado sila. Because hindi yun sakto doon sa karakteristik ng Messiah na iniisip nila. Yung karakteristik ng Messiah na inaasahan nilang darating. Someone na magiging hari, someone na merong dalang matalim na tabak, na kapag kanyang inislash, marahil maraming Romano ang mamamatay. Yun yung kanilang ina-expect. Someone na politically inclined, no? At hindi po isang suffering servant. No? At kung ngayon po sa atin pong teksto, kung atin pong hahatiin itong atin pong teksto, ito ay nahati sa 3 mahalagang bahagi. Una po makikita natin dito yung revelation ng glory ng ating pong Panginoong Hesus. Pangalawa, makikita natin dito kung paano po ni-rescue ng ating pong Panginoong Hesus yung kanya pong mga disipulo, gayon din yung mga tao during the time after nung kanyang transfiguration. And then number 3, makikita po natin dito yung pangatlong part is piniredict muli ng ating pong Panginoong Hesus in the second time yung kanyang muling kamatayan. At ito po ay napakahalaga. Yung pagsabi ng ating pong Panginoong Hesus ng katotohanan na yung Messiah, yung tagapagligtas, ay mamamatay, pahihirapan on the behalf ng makasalanan, ililibing siya at sa ikatlong araw siya po ay muling mabubuhay. Bago po tayo magsimula doon sa pag-aaral sa ating pong teksto, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa opportunity na yung binigay sa amin upang kami po, Panginoon, ay mag-aral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, kami po ay nasa maayos na sitwasyon, nasa maayos na kalagayan, malamig yung aming kwarto. Ang dapat lang namin gawin ay makinig, Panginoon, sa salita na magmumula sa iyo. Ang dalangin namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang magturo sa amin, Panginoon, ng mga nais mo nga po, Panginoon, naming malaman sa umagang ito. At nawa, O Diyos, wag mo po kaming lagpasan. At nawa, Panginoon, itong mga bagay na ito pong mga katotohanan na ito ay magamit namin sa aming pong buhay bilang mananampalataya, O Diyos. Sa iyo po namin binabalik ang papuri at pagluwalhati sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen at Amen. Yung atin pong pag-aaralan ngayon ay may pamagat na from the heights to the hurts. Yan.
dito po sa atin pong teksto, masyado po itong mahaba kung babasahin ko po. Meron po itong 17 verses. So kung kayo po ay merong time sa inyo pong kanya-kanyang devotion time, sa quiet time nyo, pwede nyo pong basahin to ng buo. Or mamaya habang nasa kasalukuyang preaching po tayo at merong idle time, pwede nyo tingnan-tingnan no, kung ano po yung sinasabi ko kasi masyado siyang mahaba. Pero unahan ko na kayo, medyo mahaba po yung atin pong pag-aaral ngayon. Minsan lang naman ako nandito, pagbigyan nyo na ako. No? Once in a month lang naman nandito si Pastor James. No? Pagbigyan nyo na. Konting-konting extension lang. No? Kasi mahaba yung atin pong text. At lahat po ng parte, to sa 3 division na atin pong pag-aaralan ngayon, dito po sa text of ng chapter 9, verse 28 to 45, ay nakita ko pong mahalaga. No? So, simulan po natin. Mula po dito sa ating text, na pag-aaralan, meron po ditong importanteng bagay na na-reveal yung ating pong Panginoong Hesus. Yan. So, una, kung ating pong titingnan, in verse 28 to 32, kung inyo pong babasahin yung inyo pong mga Biblia, no? Pwede nyo pong basahin dyan ng tahimik para mas maunawaan nyo po yung ating pong sinasabi. Ang sitwasyon po dito ay nananalangin ng ating pong Panginoong Hesus. Just after na i-predict ng ating pong Panginoong Hesus yung kanyang kamatayan at kanyang muling pagkabuhay, kung paano siya pahihirapan at paano siya muling mabubuhay, 8 days after ang ating pong Panginoong Hesus ay nasa bundok, nasa mountain top po siya, ginagawa niya nananalangin. No? And suddenly, yung extraordinary events ay nasaksihan, according po dito sa account ni Luke, ay yung pagkatao ng ating pong Panginoong Hesus ay nagbago. No? Nagbago yung kanyang humanity at siya po ay seemingly ay napunta doon sa glorified na situation, sa glorified na estado. So according po dito sa teksto natin pong binasa, dito po sa account ni Luke, yung kanya pong mukha ay nagbago, yung kanya pong damit ay nagbago din, biglang tila naging imagine nyo na lang po, no? Napaka-puting robe yung kanyang naging damit. And meron pong isang bagay na kakaiba dito, meron po siyang kausap. Yung kausap niya, not ordinary people, sa paningin ng mga Hudyo, kundi something na kanilang tinitingala, andun si Moises, at the same time, andun din si Elijah. So meron po tayong dalawang katotohanan na makikita dito sa event na ito, doon sa unang event. Una po is, hindi po nire-reflect ng ating pong Panginoong Hesus kung ano yung glory, kung ano yung shining glory na meron doon kay Moises. Tulad po nangyari kay Moises doon sa Mount Sinai, kundi meron pong sariling glory yung ating pong Panginoong Hesus. No? Pangalawang katotohanan, He is radiating His own eternal glory. Unborrowed glory. Ito pong glory na to ay tinawag nating Shekinah glory, kakaibang shine, no? Ang tanging Panginoong Hesus lang ang nakakaposes. This is the shining glory of the begotten Son. And in verse 31, minention po ni Dr. Luke kung ano po yung pinag-uusapan nilang tatlo. Hindi po sila nagkamustahan doon, ay, kamusta dyan sa langit, oh, kamusta ka dito. Meron po silang pinag-usapan at pinag-usapan po nila in verse 31, may kita po natin dyan, is about sa departure. Yan, 9 verse 31. Basa natin dito, who appearing in glory, were speaking of His departure, which He was about to accomplish at Jerusalem. Kung atin pong pag-aaralan ng malalim, ito pong translation na ginamit po dito, mula sa Grego, yung departure po dyan na ginamit, ang ibig sabihin po dyan ay Exodus. Pamilyar po kayo? No? Yung Exodus, ipinangalang po yun doon sa ikalawang libro ng Torah or ng Book of Law, dito po sa Pentateuch. No? Alam niyo yung kwento doon, yun yung time kung saan yung bayan ng Diyos ay hindi pinaalis. Sila ay nag-exit. Okay? Or umalis saan? Sa bayan sa Egypt sa pamamagitan ni Moises. At yun yung pinag-uusapan nila. Yung Exodus na ginamit po dito, literally, ang ibig sabihin po niyan is departure, going out, or exit. Galing po yan sa Greek word na exodus. No? Yung ex meaning out, yung hodos means way or road. No? So yung Exodus na ginamit po dito, literally, ang ibig sabihin niya ay way out or departure. Yung word na Exodus po dito ay ginamit, hindi po dahil ang ating pong Panginoong Hesus is planning to escape with His people, marahil yun yung niisip na pinag-uusapan nila, not because He plans to liberate yung kanya pong bayan doon sa oppression ng Roman government
or ng Roman Empire, and establish niya yung sarili niyang kingdom dito sa earth. Kundi, ang pinaka-reason kung bakit ito po yung ginamit ditong word is because he's about to liberate his people from slavery, yes, but slavery of sin. Yung Exodus po, patungkol sa ating pong Panginoong Hesus na pinag-usapan po nilang tatlo, ito po ay naka-refer sa kanya pong kamatayan, sa kanyang resurrection, at sa kanyang ascension. Yung tatlong bagay na po na yun yung entire saving work na i-accomplish po ng ating pong Panginoong Hesus doon sa bayan ng Diyos, doon sa Israel. Kung paano na yung bayan ng Diyos ay nag-exodus, doon sa first exodus, ay umalis doon sa Israel from their physical slavery, ang ating pong Panginoong Hesus, ililid niya naman yung kanyang bayan at this very moment, no? Doon sa far greater slavery na naranasan ng bayan ng Diyos. Ano po yun? Kasalanan at kamatayan. Kung ating pong i-compare yung dalawang Exodus na ating narinig, una is sa Moises Exodus, siya po ay pinalaya niya yung Israel mula sa Ehipto. Ang Panginoong Hesus, yung Exodus na nagagawin ng ating pong Panginoong Hesus, ay pinalaya niya yung mga makasalanan sa kanilang mga kasalanan. Free sinners from sin. Sa Moises Exodus, they celebrate Passover lambs. Yung Passover lambs were sacrifice. Pero dito po sa Jesus Exodus, si Jesus is the ultimate Passover lamb na sinacrifice on behalf of the sin ng kanya pong bayan. Dito po sa Moises Exodus, nag-cross sila sa Red Sea. Yun yung katagumpayan. Nung tumawid sila sa Red Sea, nakalaya sila doon sa mga Ehipto. And the Egyptian na nakita nila doon, nasabi doon sa Exodus 14, hindi niyo na makikita yan ulit. But here, yung ibibigay ng Panginoong Hesus sa kanila is victory over sin and death. Sa Moises Exodus, Moses led them to the promised land, but here in Jesus Exodus, Jesus leads believers to what? To eternal life. Moises Exodus mediated through the Old Covenant, but here, Jesus Exodus mediates the New Covenant through what? Through His blood. So kung ating pong titingnan dito, ang ating pong Panginoong Hesus, presented as what? The greater Moises. Accomplishing yung greater deliverance that first Exodus foreshadow. Moises represented the law. Elijah represented the prophets. But here, Jesus is the fulfillment of both the laws and the prophets. And makita natin dito, ang ating pong Panginoong Hesus is supreme over these two individual. And here, sa situation na to, in the transfiguration moment, the law and the prophet have arrived. In this very moment, appear in glorious splendor. Anong ginawa nila? They are the witness doon sa gagawin ng ating pong Panginoong Hesus to redeem His people. To continue po, doon sa ating pong pinag-uusapan kanina, meron po tayong isang manonotice dito na bagay, at ito rin po yung nanotice ko. In verse 33, basahin po natin. Sabi po dito, as the man were leaving Jesus, so nakita nila nag-uusap si Elijah and si Moises at ang ating pong Panginoong Hesus, and they are all shining, no? Yung kanilang talagang glorified yung pagtiningnan mo sa kanila, no, kamangha-mangha talaga yung kanilang sitwasyon during that time. And then ito na po yung nangyari in verse 33. As the men were leaving Jesus, Peter said to him, Master, yan, medyo nagising na si Peter kasi natutulog sila. Master, it is good for us to be here. Let us put up 3 shelters, one for you, one for Moises, one for Elijah. Ang sabi po ng note ni Luke, hindi alam ni Peter kung anong pinagsasabi niya. Basa niyo po dyan. He did not know what he was saying. He definitely don't know kung ano po yung sinasabi ni Peter during that time. But let me explain kung ano po kung bakit po ito yung naging reaction ni Peter and bakit ito relevant no sa pag-aaralan po natin ngayon. No? Yung reaction niya po exactly tells us na si Peter ay overwhelmed. Imagine mo,
Nakita ka ng kumikinang na tao, hindi ka ba talaga mamamangha doon? Tapos yung master mo, nandoon kay kausap si Moises, which is tinitingala ng bayan ng Diyos, and Elijah na tinitingala rin ng bayan ng Diyos. Maybe, hindi niya alam kung nag-hallucinate ba siya, hindi niya alam kung nagde-daydream siya. He was overwhelmed during the time. And he did not fully understand kung ano pong nangyayari during that time. Pero pong ilang mga reason kung bakit ito yung naging response ni Peter nung makita niya yung Panginoong Hesus, si Elijah at si Moises. Una, bilisan ko lang po. Una, ayaw ni Peter na matapos yung situation na yon. Yung glorious moment na nakikita niya yung Panginoong Hesus, nakikita niya yung master niya, yung Messiah na kilala niya, na alam niya magpapalaya sa kanila mula sa slavery ng Roman Empire. Yun ang kanyang paniniwala. Kasama si Elijah, kasama si Moises. Ayaw niya matapos yung araw na yon, yung oras na yon. He has witnessed yung kumikinang na mukha ng Panginoong Hesus with divine glory, appearing with Moises and Elijah. Ito pong tatlong tao na to, itong three figures, is their greatest figure of redemptive history. At magkakasama po sila. Naturally, ang maisip ng tao, ang maisip ni Pedro, ayoko matapos to. No? Kaya nga sabi niya doon, no? It is good for us to be here. Andun yung expression na sobrang saya niya, sobrang amaze niya. Marahil, kung nai-imagine nyo, kung kayo siguro doon, talagang baka Joe Lacking, si Moises, si Elijah. At ang Panginoong Hesus, nagsashine. Parang gusto niyang sabihin na, Lord, let's stay here. Dito na lang tayo. No? Let's not leave this place. Ito po ay mauunawaan natin kung atin pong babalikan yung nakaraang teksto natin. 8 days later, earlier nung events na ito, ay ang sinasabi nung kanyang tagapagligtas. Ang sinasabi ni Jesus na kanyang Misaya, ako mamamatay, maghihirap ako, which is hindi nila ina-expect. And then here comes, nakita niya kumikinang yung aking master. Nakita niya yung Messiah in a glorious way. No? Marahil natutuwa siya. Naku, yes. Ito na, papalayain na kami. Maghahari na si Jesus. Kumikinang na siya. Sometimes sa atin po, we often want to remain doon sa ating pong mga mountain tops, doon sa ating mga hills, doon sa situation na tayo ay highly, yung ating spirituality ay talagang na-experience natin yung pinakamagagandang bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. At ayaw na nating umalis doon. Gusto natin laging ganun yung ating nararamdaman. Gusto ko laging masaya, gusto ko laging majestic, glorious. Instead of following Christ into the ordinary day and difficult work kung saan tayo tinawag ng ating pong Panginoon. Pangalawang reason kung bakit nga po ito ay ganun yung naging reaction ni Peter ay maybe, yun na nga, sinabi ko kanina, marahil iniisip niya, this is it. Ito na yung simula noong paghahari ng aking Misaya, ng aking hari. This is the beginning ng earthly kingdom ng Panginoong Hesus. No? Kasi kung titingnan po natin, kung i-connect po natin yung Old Testament, yung kingdom ng ating pong Panginoong Hesus in the Old Testament, lagi po yan nakakonect doon sa glorious presence ng ating pong Panginoon. Kaya yung iniisip niya, mukhang maghahari ng ating pong Panginoon. The kingdom is beginning. And maybe ito yung reason kung bakit sinabi niya, o sige, tatayuan ko po kayo ng shelter. Isa sa'yo, isa kay Elijah, isa kay Moises. Parang gusto niya magtayo ng barracks. Siguro ini-expect niya doon, tatawag na ba kami ng mga kasamahan namin to attack the Romans? Pangatlo, at ito yung marahil, iniisip ni Peter during the time, though mataas ang tingin niya sa ating pong Panginoong Hesus, in-honor niya ang ating pong Panginoong Hesus, kilala niya ang Panginoong Hesus nung tinanong siya, kayo sino ako para sa inyo? Sinabi niyang Messiah. Pero at this very moment, maybe unintentionally, pinlace niya yung ating pong Panginoong Hesus on the same level ni Moises at ni Peter. Ano yung pinropose niya? Gawan ko po kayo ng shelter, isa para kay Jesus, isa para kay Moises, isa para kay Elijah. At itong suggestion niya, though talagang wala siyang intention na hindi honor ang Panginoong Hesus, pero makikita natin dito na parang
pantay yung tingin niya doon sa tatlo. Which is hindi dapat ganon. And last reason, maybe, itong si Peter, kasama ng ibang mga disciple, maybe, they are still resisting yung necessity na yung isang Messiah ay mamatay. Yung isang Messiah, yung kanyang tagapagligtas ay mamatay at pahirapan doon sa kanyang bayan. Ayaw niyang ganon. Ayaw nila nung ganong scenery. Gusto nila matagumpay. Gusto nila yung something na great. Warrior type, yung eksena. Yun yung kanyang gusto. Kaya yung sabi niya dito, it's good, nandito kami. Sige, gagawa namin ng bahay. Isa sa'yo, isa kay Moises, isa kay Peter. Ay, kay Elijah. No? Parang gusto niya sabihin, let's stay in this glory rather than pumunta ka dun sa cross pagbaba mo doon sa Jerusalem. Patatandaan po natin mga kapatid, yung plano ng ating pong Panginoon, required lagi, mula doon sa glory, lagi po yan nagli-lead saan? Sa Calvary. Mamaya explain ko yan mas malalim. And from that moment, God the Father spoke again. The second time, doon sa 3-year ministry ng ating pong Panginoong Hesus, pangalawang beses nagsalita ang God the Father. Dalawang beses lang po siya nagsalita. Una, doon sa baptism ng ating pong Panginoong Hesus. Pangalawa, in this very moment. No? Doon sa earthly ministry ng ating pong Panginoong Hesus. And makita natin dito, He confirmed two things. Una, Jesus is greater than Moses and Elijah. Na hindi yun agad nakita ni Peter. No? Maybe. Though hindi niya intended, no? Dito makikita natin immediately, ito pong God the Father corrected yung misunderstanding ni Peter. Kasi sabi niya, gagawin kita ng shelter, isa sa'yo, isa kay Moises, isa kay Elijah, impressing na pantay-pantay kayo. And then nagsalita ang Ama, this is my son, my chosen son, listen to him. Then after ng boys, sino po yung natira doon? Nawala si Elijah, nawala si Moises, ang natira kundi yung Panginoong Hesus. Makita po natin dito that the Father's command shifted the disciples' attention, particularly Peter, from dun kay Moises, kay Elijah, to what? To Christ alone. At dapat ganun din po tayo bilang mga mananampalataya. Ganun din po tayo bilang mga naglilingkod sa ating pong Panginoon. Marahil naisip natin minsan, ang galing-galing naman ito. Ang galing-galing naman ng ministry ng ginagawa niya. Lagi po nating titingnan, hindi yung kagalingan ng tao. Lagi po nating titingnan, hindi kung ano yung ginagawa ng tao. Lagi po nating titingnan kung ano yung ginagawa ni Kristo doon sa tao. Pangalawang katotohanan na makikita po natin dito sa senaryo na to, Jesus is truly the only begotten Son of God. No? Nung time na si Peter, ay siguro parang feeling niya, nagdi-daydream siya, na-imagine niya na yung mangyayari in the future. Ayan na, maghahari na yung aking Messiah, yung aking tagapagligtas. And suddenly, he was interrupted by the God the Father. Sabi, this is my son, my chosen one, listen to him. So, ano pong ibig sabihin nito? Yung Diyos Ama, dinidemand, hindi lang po ang mga disipulo, maging tayo, to have an absolute submission sa Kanya pong anak. Sa atin pong Panginoong Hesus. Ano pong sabi sa Hebrew 1 verse 13? Sabi po dyan, He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature. He's not just an ordinary prophet, he's not just an ordinary man, a good man, a healer. Siya po ay ano? Siya yung direct or exact representation ng nature ng Diyos. In the previous text, kung ating pumabasa, prior dito sa ating pong teksto ngayon, tumama naman si Peter nung tinanong siya ng ating pong Panginoong Hesus, tama? Tinanong siya sa inyo, palagay nyo, sino ako? No? Ang sagot ni Peter, malinaw ay, ikaw ang Messiah, ikaw ang tagapagligtas, ikaw ang the promised one. The problem is, he knows na ang ating pong Panginoong Hesus ay Messiah, pero hindi niya alam kung bakit. Alam niya na si Jesus, yung promised Messiah, pero hindi niya alam kung paano.
And here, yung pagkakamali ni Peter, maybe reflects yung temptation sa mga mananampalataya na kinakaharap natin po ngayon sa atin pong kapanahunan. Sometimes we often desire yung blessing na ibibigay sa atin ng ating pong Panginoong Jesus once na kumilala tayo sa Kanya. But without the cause of discipleship. Gusto ko blessing lang. Pero hindi ako magpapadisciple sa'yo. We just want yung glory, pero hindi natin gusto yung suffering. We just want yung mountaintop experiences. We just want to be on hills ng ating pong buhay, but di natin gusto pumunta dun sa valley. At sumunod sa ating pong Panginoon while we are there. But here sa ating pong text, we can clearly see na ito pong transfiguration, the manifestation of glory of Christ sa tao, points beyond mountain and go directly to the cross. Gusto pong bigyan ng emphasis itong bagay na to. So meron po akong 3 bagay na gustong pong bigyan ng emphasis. Una, sabi po ng Ama, the Father does not, sabi ng Ama, this is my Son, my chosen one, listen to Him. Ano pong makikita niyo doon? Hindi po sinabi ng Ama during the time na parang ang saya ng pakiramdam ni Peter, this is my Son, my chosen Son, you cherish this moment. Sige, you preserve this moment. Makisaya ka sa kanila. Ano pong sinabi ng ating pong Panginoon? Listen to Him. Alam niyo po kung bakit sinabi yun ng Ama doon sa mga disipulo, particularly kay Jesus? Simply because hindi sila nakikinig. Maraming beses na sinabi ng ating pong Panginoong Hesus, ako ay mamamatay. Iaalay para sa kasalanan ng tao. Pahihirapan ng sarili kong bayan, ililibing sa 3 araw muli ako mabubuhay. Ayaw nilang maniwala. Ayaw nilang tanggapin. Ayaw nilang makinig. Kaya anong sabi ng Ama? Listen to Him. The same thing na sinasabi po sa atin ng ating pong Diyos sa oras na ito. Hindi lang po sa atin, maging sa tao sa buong mundo. Listen to Jesus. In our generation, paano po tayo makikinig sa ating pong Panginoon? Read your Bible, not the FB news feed. Yan. Post sa inyo po. Doon natin maririnig yung direct na sinasabi ng ating pong Panginoong Hesus. Pangalawa, na gusto pong bigyan ng emphasis dito, true discipleship means following Jesus not only in His glory, but also on the road to Jerusalem, where He accomplished salvation through His sacrificial death. Ang pagsunod po sa ating pong Panginoong Hesus ay hindi po natatapos doon sa mga masasayang bagay. Hindi natatapos doon sa mga kasayahan na gusto nating maramdaman. Na puro doon lang tayo sa kaginhawaan. Ang tunay pong discipleship, ang tunay pong tagasunod ng ating pong Panginoon. Ano sabi niya sa Luke 9 verse 23? Sabi niya doon sa mga alagad niya, if you want to be my disciple, anong sabi niya doon? Deny yourself, carry your cross, and follow me. Once, twice, daily. At alam niyo po ba, kung atin pong babasahin itong buong aklat ng Luke, mula chapter 9, huwag na tayo pumunta sa chapter 1, hanggang chapter 24 sa resurrection ng ating pong Panginoong Hesus, na matatawa po kayo sa mga disipulo. Even namatay na ng ating pong Panginoong Hesus muling nabuhay, may mga disipulo pa rin siya na hindi pa rin naniniwala, hindi pa rin nila maintindihan kung bakit na yung ating pong Panginoong Hesus ay kailangan mamatay before the glory na ibibigay sa Kanya ng Diyos. Ano mo sabi natin po, Panginoong Hesus, doon sa 2 tao na naglalakad doon papunta sa Emmaus, no? Hindi ba dapat na mamatay muna ang anak ng Diyos bago niya makamtan yung glory? Ang haba po nun, mula sa chapter 9 to chapter 24. Daming best pa nilang nakasama ang Panginoong Hesus. Di talagang na maunawaan ba't kailangan. And pangatlong emphasis na gusto kong pong bigyan dito is only after the cross would the full meaning of His glory be understood. Tulad po ni Peter at ng mga disipulo, we cannot fully understand yung glory ng ating pong Panginoong Hesus until we understand what He has accomplished sa cross. And the same thing,
unless only after na maintindihan ng bawat isa kung ano yung ginawa ng ating pong Panginoon dun sa krus, dun lang natin maintindihan kung ano yung glory na meron ng ating pong Panginoong Hesus. Only after na maintindihan natin personally kung ano yung ginawa ng ating pong Panginoon dun sa krus, dun lang natin maintindihan bakit ang Panginoong Hesus kailangan mag-glorify. And only after na maintindihan natin bakit ang Panginoong Hesus kailangan mamatay, ilibing, at muling mabuhay sa ikatlong araw, doon lang natin maintindihan yung glory na sinasabi ni Apostol Pablo. 1 Corinthians 2:9. Ano pong sabi doon ni Apostol Pablo? No eyes has seen, no ear has heard, no mind has conceived. What? Ano yung gustong? Yung pinrepair ng ating pong Diyos para sa lahat ng alin, nagmamahal. That's the glory na naghihintay doon sa mga mananampalataya. Sabi dito, when you realize that Jesus died for your sins, bore the judgment you deserve, and become the sacrificial lamb in your place, you begin to see His true glory. Not merely as a miracle worker, a great teacher, but as the Holy Son of God and the only Savior of sinners. Sabi po ni R.C. Sproul, when we understand the character of God, when we comprehend something of His holiness, then we begin to understand the radical character of our sin and our absolute need for a Savior. We cannot fully appreciate yung glory ng ating pong Panginoong Hesus until we recognize yung holiness ng ating pong Diyos. The seriousness ng ating pong mga kasalanan. The necessity na yung Kristo ay mamatay bilang sakripisyo sa kasalanan ng mundo. Sabi dito, the cross reveals not only the depth of our sins, but also the greatness of Christ's glory. For there we see His holiness, His justice, His love, His mercy, His grace perfectly. How do you see Jesus today? Anong tingin natin sa ating pong Panginoong Hesus? Tingin ba natin sa Kanya ay someone that can give better life sa atin, wise advice, successful career, solve lahat ng ating pong problema? Or do we see Him as our only hope because alam mo na ikaw ay makasalanan at di mo kayang makarating doon sa pamantayan ng Diyos at ang tanging papupuntahan mo lang is kapahamakan at judgment ng ating pong Panginoon at you desperately need ng kapatawaran ng ating pong Panginoong Hesus. Paano po natin tinitingnan ng Panginoong Hesus ngayon? Tulad ba ng paningin ng mga apostol ni Peter na doon lang sa glory, pero ayaw nilang tingnan yung cross. Ayaw nilang tingnan yung sacrifices, gusto lang nila doon sa kasayahan. Pangalawang punto po, mula po doon sa mountain, no, bumaba po sila doon after ng isang araw, at doon po, mula doon sa glory ng ating pong Panginoong Hesus, dito naman ipinakita yung misery ng mga tao. Yan. So dito, bigyan ko lang konting summary, ay pagbaba ng ating pong Panginoong Hesus, sinalubong siya ng magulong ng crowd kasi meron po dong isang tatay na humingi sa kanya ng saklolo, nagmamakaawa sa kanya, pagalingin po yung anak ko, siya po ay inaalihan ng masamang espiritu. Lumapit na ako doon sa mga disipulo mo, pero yung mga disipulo mo walang nagawa. And still, ito pong bata na to, sinasaktan niya na yung kasarili, violent na siya, at talagang pinahihirapan siya nitong masamang espiritu na to. No? Ano pong sabi ng ating pong Panginoong Hesus? Dito po sa ating teksto. At marahil hindi lang yung mga disipulo ang tinamaan, pati yung mga tao na sa kapaligiran niya, pati yung mga taong sumusunod sa kanya. At tinitingnan kung ano yung susunod niyang gagawin. Ang sabi natin po Panginoong Hesus, faithless and twisted generation. You, faithless and twisted generation. So ano pong problema dito, no? So kung titingnan po natin sa verse 40, let me focus you sa verse 40. Sabi po dito ng mga disipulo, yan. Ay sabi po dito ng tatay, I beg your disciples to cast it out and they could not. Ito po ay isang nakakasurpresang bagay, no? Kasi kung mababasa natin in chapter 9 verse 1,
Ang ating pong Panginoong Hesus mismo ang nagsabi doon sa mga disipulo na binibigyan ko kayo ng authority para magpalayas sa mga demonyo. Ang ating pong Panginoong Hesus mismo ang nagsabi po nito, I give you the authority over the demons. So the problem is, bakit sila nag-fail? So masasagot po natin to doon sa kaparallel na account nito in Matthew chapter 17 verse 9 to 21, which is ibinigay yung explanation dito. Meron po tatlong reason kung bakit sila nag-fail. Una, they lack faith. Kulang sila ng pananampalataya. Hindi lang basta kulang ng pananampalataya, mas maliit pa yung kanilang pananampalataya kaysa sa mustasa. Kasi ang sabi ng ating pong Panginoong Jesus in Matthew chapter 17, tinanong siya ng kanyang mga alagad, ba't di kami makapagpalayas ng mga demonyo tulad nung ginagawa mo? Kasi kulang kayo ng pananampalataya. Sabi ng Panginoon Jesus, kung meron kayo pananampalatayang singlaki ng mustasa, you can move mountains. But here, hindi nila magawa. Even nakita na nila mismo na ginagawa yun ng ating pong Panginoong Jesus. Ang sabi ng Hebrew 11 verse 1, anong definition ng faith? Faith is being assured of something na hindi pa nakikita. Tama? And then you have the assurance na yun ay gagawin. Pero sila nakita nila mismo kung anong ginagawa ng ating pong Panginoong Jesus, but still they lack yung pananampalataya. Bakit? Kasi hindi sila nakikinig sa ating pong Panginoon. Sabi po sa John 8:31, kung atin pong bubuksan yung inyong pong mga Biblia, sabi po ng ating pong Panginoong Jesus, buksan po natin, John 8:31. Dito po ay maraming tumanggap sa katuruan ng ating pong Panginoon. Sabi niya dito, aakyat po tayo konti ng verse 30. Sabi niya dito, as he spoke these things, many came to believe him. Marami pong naniwala sa Panginoong Hesus. But the problem is, madali namang sabihin na naniwala tayo sa ating pong Panginoong Hesus. No? Pero ang sabi ng ating pong Panginoong Hesus, so Jesus was saying to those Jews who had believed him, if you continue in my word, then you are truly my disciples. Hindi sila nakikinig sa ating pong Panginoong Hesus, kung ano sinasabi ng ating pong Panginoong Hesus. Kulang sila ng pananampalataya. Pangalawa, they were not dependent sa ating pong Panginoon. Obviously, independent sila sa ating pong Panginoon. Wow, binigyan ako ng kapangyarihan ng Lord. Gagawin ko to. Nasaan kayo mga demonyo? Palalayasin ko kayo. Masyado na silang umaasa sa sarili lang kayahan, doon sa power na binigay sa kanila ng ating Panginoon. Hindi lang naalala na yung power na yon, dapat dependent sila sa Diyos kasi yun ay binigay lamang sa kanila ng ating pong Panginoon. Pangatlo, at talagang kulang sila nito, they were prayerless. Kulang sila sa pananalangin. They actually never prayed. Nananalangin ng ating pong Panginoong Hesus na nangyaring transfiguration. Anong ginagawa ng mga alagad? Tutulog. Nanalangin ng ating pong Panginoong Hesus before siya ialay para sa kasalanan ng sanlibutan. Anong ginagawa ng tatlong core niya? Natutulog. The problem was not a lack of authority para paalisin yung mga demonyo. Ang problema is lack of dependence sa atin pong Diyos. Masyado silang nagtiwala doon sa gift na binigay sa kanila that they can cast out demons, pero hindi sila nagbigay ng pananampalataya doon sa nagbigay ng kakayahan na iyon. And many of us acts the same way, katulad po ng ginawa nitong mga disipulo. We act doon sa ating pong mga ministry, doon sa ating mga sariling kakayahan without relying sa kapangyarihan po ng ating pong Panginoon. We only rely doon sa ating pong mga kakayahan, sarili nating mga wisdom, we act independently, alam naman natin na hindi natin kaya. Another thing po na makikita natin dito, na na-notice ko po in verse 41, verse 41, ano pong sabi ng ating pong Panginoong Hesus diyan? O faithless and twisted generation, how long I am to be with you and bear with you. Sino po yung ina-address dito ng Panginoong Hesus? No, maybe ang tingin ng mga tao ina-address niya yung mga disipulo. Pero actually it go beyond, extends beyond doon sa mga disipulo, kundi doon sa mga unbelieving generation, doon sa mga nakapaligid sa kanya na pumupunta lang sila kasi gusto nila makita himala ng ating pong Panginoong Hesus. Gusto nila makita yung gagawin ng ating pong Panginoong Hesus. But of course, definitely, yung kanyang mga disipulo guilty rin dito. Bakit? Kasi they failed to trust yung ating pong Panginoong Hesus despite nung kanilang nakita.
So ano pong mananotice natin dito? Tingnan niyo pong maigi. Nung dumating yung tatay, nagmamakaawa sa kanya, magulo yung crowd, sinabi, inaalihan po ng masamang espiritu yung aking anak. Sino po yung unang nirebuke ng ating pong Panginoong Hesus? Yung demonyo ba? Ang una niyang nirebuke ay sino? Yung mga tao. Yung unbelief ng mga disciple. Sabi niya doon, ano? You faithless and twisted generation. Ito po yung importanteng bagay na makikita natin dito. The greatest problem, doon sa valley, doon sa time na tayo ay nasa baba, doon tayo sa problema, no, nandun tayo sa pagsubok, ay hindi yung gawa ng kaaway kundi yung ating hindi paniniwala sa ating Diyos na kaya niya tayong palagpasin doon. Kaya niya tayong pagtagumpayan doon sa mga pagsubok na yon. And throughout sa gospel ng Luke, paulit-ulit po yan. Kaya hindi maranasan ng bayan ng Diyos yung full power ng grace ng ating pong Panginoon, yung full power na ibinigay dito sa mga disipulo ng ating pong Panginoong Hesus. Bakit? Kasi hindi sila niniwala. Even sa ating, kay Peter, di ba? Nakalakad na siya konti pero nagduda pa rin siya. Sayang, naglakad na siya sa tubig. Na-experience na sana niyang maging parang lizard. Di ba may lizard na kayang naranasan na sana niya yun na maglakad doon sa tubig Pero because of his unbelief, hindi niya naranasan yung tumakbo sa tubig, hindi niya naranasan yung magtatatalon doon. The greater power na pwede niya pa sanang maranasan. Madali pong sabihin na tayo po ay tagasunod ni Kristo, na tayo po ay naniniwala. But what's difficult is to continue doon sa kanya pong mga salita. Na maniwala doon sa sinasabi ng ating pong Panginoon. Na manampalataya doon sa lahat ng lumalabas doon sa bibig ng ating pong Panginoon. That is the reason why sinabi ng Ama, listen to Him. And what happened po after this? Pinakita po ng ating pong Diyos, pinakita po ni Jesus, pinakita po ng nag-iisang anak ng Diyos, yung kanyang greatness by what? By healing. Ito pong batang lalaki na to, no? At ma-amaze talaga kayo, no? Yung kanyang mga disipulo ay it takes many hours of striving para palayasin yung demonyo. Pero ang ating pong Panginoong Hesus parang nagpaalis lang ng alikabok. Psst, mas ka dyan. Because He is the great physician. He is the great healer. Not only our physical body, but also our spiritual life. Ano pong manonotice natin dito sa pangyayari na to? No? Noong yung tatay po, nung dinala niya doon sa mga disipulo, yung anak niyang merong inaalihan ng masamang espiritu, merong karamdaman spiritual, hindi po siya gumaling. Pero nung dinala niya po yung kanyang anak kay Jesus, ano po nangyari? He instantly healed. Last Wednesday, may kwento ko lang po, may Bible study kami sa Katmon. After nung aming Bible study, dahil yung ilang mga Kristiyano doon ay mga bagong mananampalataya, they are very interested sa mga topic na tulad ng eschatology, ng mga demon possessed, mga ganyan, no? They napaka-interested nila diyan. Then unintentionally, napag-usapan namin yung about sa demon possession, about sa occultism, and so on and so forth. At meron pong isang nagtanong, no, Pastor, nangyayari pa ba ngayon sa kapanahon natin yan? Ang sagot ko po, at this my personal stand during dito sa time na to, no, dahil saturated na ng Word of God itong mundo na to, no, ito, kung saan tayo pumunta, maraming churches, hindi makakilos yung kaaway, no? Through the same thing na nangyari po dito, na na-possess, na-control niya yung tao, no? So that's my stand do sa bagay nito. Pero mga kapatid, si Satanas po very wise, no? Napakatalino po niyan. Maybe we can see the same possession or demon possession na tulad ng nangyari po sa panahon ng Biblia or ng mga unang panahon, nung wala pang masyadong mga churches dito sa ating pong kapaligiran, wala pang masyadong mga Christian community dito sa ating kapaligiran, na yung demonyo literally kukontrolin niya yung katawan ng tao, pagkasalitain niya na kung ano-anong mga salita, no? Hindi naman maglalatin. But Satan is still working in a way na sometimes din natin manotice. And we should be careful dun sa bagay na yun. Especially mga nanay, mga tatay, no?
social media, kung ano pong pinapanood natin. Hindi natin alam, kunti-unti kinukontrol na tayo ng kaaway doon sa mga bagay na yun. Yung mga bagay na nagkokontrol sa ating emotion, yung mga bagay na nagkokontrol sa kung ano yung pinakakinabibisihan natin. At ang pinaka-reason kung bakit po ginagawa yon ng kaaway, kung bakit kailangan niya kontrolin yung mga tao, is to separate you sa ating pong Diyos. Tingnan niyo po, ang tawag dito, nakalimutan ko yung term, hindi analyze. Tingnan niyo yung inyong buhay. Saan sa area ng inyong buhay ay parang pag ito lagi kong ginagawa, parang ako'y nalalayo sa ating pong Diyos. Sa mundo, of course, mga bisyo, no? Mga leisure, mga kasayahan, mga entertainments. No? Ito yung mga bagay na ginagamit po ni Satanas para i-possess yung mundo. No? Not literally, but of course, doon sa mga bagay na. Tandaan po natin, sabi po sa Ephesians chapter 6, verse 12, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of darkness, against the spiritual forces of wickedness in heavenly places." Satan is still working, as well as his minion. Hanggang hindi po dumadating ang end, gusto niya lahat ng tao, kasama niya doon, ay uhulog sa impyerno. Kaya nga sabi ni Peter, sabi niya doon, "Be sober and vigilant, for the enemy is like a roaring lion, waiting for someone he may devour." No? Sino yung pinaka-vulnerable sa ating generation? Mga bata. Last week, nag-delete na ako ng YouTube do sa cellphone ko kasi yun yung ginagamit ng anak ko. Kasi iba na yung mga pinapanood, iba na yung orientation, nag-iiba yung ugali ng mga bata. O sige, YouTube Kids ka na lang. We should be careful. Hindi natin alam yun na palang ginagawa ng kaaway. To control yung buhay ng ating mga anak. And that is the very reason. No? Ito po yung very reason kung bakit dumating yung ating pong Panginoong Hesus to destroy lahat ng gawa ng kaaway. Kaya po mga nanay, tulad po nung ginawa nung tatay dito sa ating istorya, you bring your child to Jesus. Sabi po nung isang awit, bring your little one to Christ. Even if you spend more time rocking them than listening, saway ka ng saway. Naalala ko yung nanay ko dyan. Ate na church. Laging ganun pag makikita yung maingay. Ewan ko kung naabot, yung generation ngayon kasi, hindi na masyadong mahigpit yung mga matatanda. Yan. Kasi kami na yung matatanda. Mga contemporary ko. Pero nung panahon po namin, nung ako'y lumalaki sa church, mahigpit yung matatanda. Yan. Konting ingay lang. Psst. Yan. Report na agad yun. Yan sa mga nanay at tatay. Pero ngayon, medyo okay lang po yan. Lalaki din po yan, malalaman nila kung ano po yung tamang behavior. Hayaan po ninyo na yung church ang mag-culture sa kanila, wag po yung mundo. Even if your worship looks like calming a baby instead of lifting your hands. Ginawa naman solusyon to ng church na meron na tayo dong Sunday school. Yan, naka-aircon pa. Alam niyo po ba 3 aircon? Ay, 3 ba? 2 na aircon doon. Yan. Kaya dalhin niyo po yung mga anak niyo. Still counts. God sees your effort. He sees your heart. Ito po ay quotation mula po sa FB. Yan. Ano po makikita natin dito? Mga kapatid, mga minamahal, hindi po natin kayang iligtas yung atin pong mga anak. Ang may kakayahan lamang po na iligtas yung inyo pong anak, walang iba kundi yung atin pong Panginoon. We cannot rely doon sa mga youth programs, doon sa mga, kung ano mang ituro natin sa kanila, kung ano mang mga disiplina, sa tingin natin, sa bahay ko na lang didisiplinahin yan, para i-cast yung gawa ng kaaway. We cannot do that. We are fighting spiritual battles. You should bring them sa ating pong Panginoong Hesus. Makita nyo naman po, instantly, nanginginig pa yung mga demonyo sa harap ng ating pong Panginoong Hesus. Mas bring yung inyo pong mga anak sa ating pong Panginoong Hesus. Be dependent sa pananalangin. Ibabad nyo po sa panalangin yung inyo pong mga anak. At naniniwala ko, the reason why kung bakit nandito yung ilang mga kabataan natin na naglilingkod sa ating pong Panginoon, kasi merong magulang na binabad sila sa panalangin. Again, for second time in a row, third point na po ako, sinabi po muli ng ating pong Panginoong Hesus, yung kanyang kamatayan, na yung Misaya ay kailangan pong maghirap at muling at mamatay at
ilibing at muling mabuhay. No? That's our third point. No? While yung mga tao po during this moment ay manghang-mangha sa ginagawa ng atin pong Panginoong Hesus, marahil yung mga imagine niyo po yung scenery, no? Yung mga disipulo, na-rebuke sila doon sa kanilang ginawa, medyo nahiya sila. Pero nakita nila kung paano pinalayan ng ating pong Panginoong Hesus yung bata mula doon sa pagka na inaalihan ng demonyo, then instantly ginawa yun. Marahil na-amaze yung mga tao, wow, galing. No? At marahil yung mga alagad, medyo taas no sila, from nakaganon sila, faithless and twisted generation, tapos nung pinalayan ng Panginoong Hesus, biglang tingala ulit, master namin yan. Disipulo kami yan. Maybe proud na sila. And many people ang na-amazed doon sa ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. At pag naghari yan, marahil niisip nila, no? Isa kami sa magiging kanang kamay, mga kanang kamay, nitong Messiah na to. No? But again, from doon sa mountaintop, sa glory, no? Ibinabanan naman ng ating pong Panginoong Hesus, ito pong mga disipulo niya. Saan? Doon sa valley. Na kung saan sinabi niya na naman, yung kanyang kamatayan, yung kanyang paghihirap. Ginising ng Panginoong Hesus itong kanyang mga tagasunod doon sa illusion, doon sa daydreaming, doon sa Messiah na kanila pong akalang darating. No? But despite noong warning ng ating pong Panginoong Hesus, despite doon sa explanation ng ating pong Panginoong Hesus, hindi po naintindihan ng mga tao na to yung gustong sabihin ng ating pong Panginoong Hesus. Bakit? Because they were yung kanilang kaisipan ay na-concealed, no? Tinakpan yung kanilang kaisipan para unawain itong bagay na to. In verse 45, makita po natin dito na hindi po naintindihan itong mga disipulo kung ano po yung gustong sabihin ng ating pong Panginoong Hesus. Because sabi doon, it was concealed from them and they were afraid na itanong to sa ating pong Panginoong Hesus. Yung kanila pong puso ay pinatigas doon sa kanila pong sariling mga expectation na kung saan doon sila magiging comfortable. At tinitingnan nila isang victorious na Messiah. Gusto nila yung crown, pero ayaw nila nung cross. Sa ating pong kapanahunan, marami pong tao na ayaw po sumunod sa ating pong Panginoong Hesus. Alam niyo po kung bakit? Una, kasi ayaw nilang iwan yung kanilang mga kasayahan na ino-offer ng mundo. Ayaw nila nung krus kasi gusto nila kara-krus. Chances lang yan. Luck lang. Ayaw nila ng Jesus kasi gusto nila bonus lang, kayamanan lang, kasarinlan lang, no? Kaya ang tingin nila kapag sinabing Jesus is something, hindi naman ako matutulungan yan. Ano pong sabi dito sa 1 Corinthians 1:18? For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are saved, it is the power of God. Ang gusto lang po nilang sundin ay yung Panginoon na nangangako sa kanila ng magandang buhay. No, negosyo, kasayahan. Tingin po kayo doon sa FB, doon sa mga post. Marami kayo makikita, may mukha nung ang tingin nila ay Panginoong Hesus, na meron silang sariling portrayal ng Panginoong Hesus. Nakalagay doon, kung hindi mo ito i-share, mamalasin ka. Share this to 10 people, darating ang swerte sa'yo. May picture kuno pa nung Jesus na pinortray ng mundo. No? Pag hindi mo to shinare, pag shinare mo to, darating yung blessing sa'yo. Ginawang lucky charm si Jesus. Hindi po lucky charm si Jesus, mga kapatid. He is a God-man who is willing to become the perfect sacrificial lamb para po sa ating po mga kasalanan. He offered His life as a substitute para sa atin doon sa cross. Supposedly tayo yun. Binitbit niya, pinasan niya yung galit ng Diyos na dapat para sa atin. Na kung sino mang maniwala sa Kanya ay makatanggap ng forgiveness, sino mang maniwala sa Kanya ay magkakaroon ng reconciliation sa Diyos at makatanggap noong walang hanggang kapayapaan. Ano pong sabi sa 1 John 29, sino po nakakaalam nito?
Ito po yung sinabi ni John the Baptizer, o John the Baptist, nung dumating yung ating pong Panginoong Hesus, nung siya ay nagbabautismo. Ano sabi niya doon? Behold, the Lamb of God, who what? Who takes away the sin of the world. Tagatanggal po siya ng kasalanan, mga kapatid, hindi po ng malas. Yun po ang ating pong Panginoong Hesus. Sabi po ni John Piper, Christ did not die to guarantee our safety, our health, or our wealth in this life. He died to absorb the wrath of God. Yun po ang ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. The reason why bumaba ang anak ng Diyos to be a sacrificial lamb. Para po tayo ay iligtas doon sa puot ng Diyos. And brings us safely into eternal, dangerous, and majestic joy of His presence. Mahilig po ako sa martial arts. So, pag merong movie, parang merong isang master, so gagawin ng pag yung kanyang mga alagad ay agrabyado, nabubugbog ng isang sect or isang samahan, tapos dumating yung kanilang master, tapos iniligtas sila, ano pong nararamdaman ng kanya pong mga alagad? Wow, ang saya-saya na to. Ang galing naman ng aking master. Then afterwards, yung mga alagad nung kalaban nilang sect or kalaban nilang martial arts ay magpapaturo na rin sa kanya. No? Parang ganun po yung ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. Pumunta po siya dito to be our Savior, at the same time, to be our Master. Meaning, dapat natin siyang sinusunod. Bilang application po sa atin pong last point, siyasatin po natin yung ating pong puso ngayon. Do you only want Jesus who fixes yung ating mga problema sa buhay? Yung marriage, palaguin yung negosyo, pagalingin yung atin pong mga sakit. Doon kayang gawin ng ating pong Panginoong Hesus. Pero ganun po ba yung view natin sa Kanya? If yung ating pong theology ay walang room para sa suffering, rejection, and the cross, then maybe we are worshiping yung maling Diyos. Diyos ng ating pong sariling mga imahinasyon. Sabi po dito, Jesus calls us to deny ourselves, take up our cross, and follow Him. Patapos na po ako, nasa challenge na po ako dito sa aking note. Ako po ay nasa mission field, ako po ay isang planter sa Katmon, at nung unang taon po namin doon, marami ako na-experience na paghihirap. Pero hindi ko naman masasabi na yung mga paghihirap na naranasan ko doon ay kayang pumantay doon sa mga naranasan nila Apostol Pablo, no? Na naranasan ng ibang mga mananampalataya prior sa akin. But hayaan niyo po tanungin ko kayo nitong tanong na to at sagutin niyo po to sa inyo pong mga sariling mga devotion or sarili niyo pong mga pagbubulay-bulay. Though we cannot understand yung sovereignty ng isip ng ating pong Panginoon, hindi natin maunawaan kung paano siya nagliligtas, no? Pero tingnan po natin in the point of view natin bilang mga tao, no? Who do you think are more deserving to experience yung God's glory? Again, hindi natin kayang ilagay sa ating estado kung ano yung sovereignty ng isip ng Diyos. Hindi natin kayang unawain yon. Ilagay lang natin sa perspective or sa point of view natin. Sino sa tingin nyo ang mas deserving na maka-experience ng glory ng ating pong Panginoon? Yung mga tao na nagsasuffer for Christ? Look at the world, sa mundo, outside world, sa mundo. No? Mga Kristiyano na pupunta sa church, di nila alam kung makauwi pa silang buhay. Mga Kristiyano atin ng church, pag-uwi nila, bangkay na sila. May mga Kristiyano na magtatago underground para sila ay maka-attend lamang sa church. Papalakpak sila ng walang tunog, aawit sila na para silang mga pipe, para lang mapapurihan ng ating pong Panginoon. Para lang yung Biblia ay makarating sa kanila, i-memorize nila yung Bible from cover to cover, tapos i-share nila. Again, sa point of view lang ng tao, nating mga tao. Who do you think are more deserving to experience God's glory? Itong mga tao na to, those Christians who cannot go to church, mulan lang, nagkaroon lang ng konting sakit sa ngipin, malayo kasi, parang di ko kaya maglakad. Hindi ako atin ng Bible study kasi ganito. Takot akong ma-left out kasi baka pag nalaman lang Kristiyano ako, hindi nila ako kaibiganin sa school. Afraid, takot kayong ma-identify na kayo po ay Kristiyano. Worst case scenario. Ano pong sabi sa Luke 9 verse 23 at dito po ako magtatapos.
Sabi po doon, if you want to be my disciple, ano pong sabi doon? Deny yourself. Next, carry your cross and follow me. Again, I reiterate, ilang beses po? Daily. Pagpalain po tayo ng Panginoon.